yards. Wide spot on the road. On target. Fire when ready. Hit. Maligayang panunood po karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na Shooter. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang isang sniper ng US Special Forces na si Bob Lee Swagger at ang kanyang kasama na si Donnie Finn na nag-scout sa burol ng Ethiopia. Naganda silang maghatid ng covering fire para sa isang convoy ng US Army na pabalik sa base. Habang nagpapalipas sila ng oras sa maliit na usapan, ay tinitingnan ni Donnie ang larawan ng kanyang kasintahang si Sarah. Sa malayo ay tanaw nila ang isang truck na may dalang machine gun sa likod na mabilis na humaharurot patungo sa convoy ng mga Amerikano. Nang makita ito, ay agad na binaril ni Swagger ang gunner at ang driver at natamaan sila sa ulo. 900 yards. Wide spot on the road. On target. Fire when ready. Hit. Maayos naman ang misyon sa puntong ito habang dumadaan ang mga sasakyan ng Amerikano, ngunit biglang lumitaw ang isang pulutong ng mga kaaway na rebelde. Kaya agad nilang pinaputukan ang mga sundalo. Sinasabi ni Donnie ang impormasyon ng target habang sistematikong pinatumba ni Swagger ang maraming kalaban na nagpapahintulot sa mga puwersa ng US na makatakas. Gayunpaman, ang pagprotekta sa convoy ay nagsiwalat ng posisyon ng mga sniper at sa lalong madaling panahon ay nagsimula silang paputukan ng mga kalaban. Sa base karekap, ang kanilang commanding officer ay higit na nag-aalala baka matuklasan sila dahil ang mga Amerikano ay hindi dapat nasa bansang iyon. Sa utos ng komandante, si Swagger at Donnie ay inabandona. Pinutol ng base ang kanilang radio connection at pinabayaan sila. Samantala, ang isang kaaway na helicopter ay nagsimulang umabante patungo sa kanilang posisyon at nagpaputok. Sa sumunod na shootout ay napatay si Donnie. Nang makita ito, ay pinaputokan ni Swagger ang helicopter gamit ang kanyang sniper na baril. Ngunit ito ay walang kabuluhan. Ipinagpatuloy niya ang pagbaril hanggang sa ginamit niya ang isang barit 50 caliber at gumanti ng putok. Epektibo ito karekap at pinasabog niya ang helicopter. Pagkatapos, ang eksena karekap ay nag-fast forward. 3 taon na ang nakakaraan. Si Swagger ay isa ng pribadong mamamayan na ninirahan sa kabundukan at nagtatago mula sa mundong nagpabaya sa kanya. Siya ay hindi nakaahit, mahaba ang buhok, nag-iisa, at ang tanging kasama lang niya ay ang kanyang aso. Araw-araw ay binubuksan niya ang kanyang computer, kumukonekta sa internet at nagbabasa ng balita. Maya-maya, ang eksena ay lumipat sa isang opisina ng militar kung saan ang nakasakay sa wheelchair na si Michael Sandor, Colonel Isaac Johnson at iba pang opisyal ay nagplano ng isang operasyon. Inirekomenda ni Sandor si Swagger para sa misyong ito at sinimulan nilang talakayin ang kanyang nakaraan. Alam nila na si Swagger ay isang veteranong sniper na minsan ay isang bayani sa mga lihim na operasyon, ngunit ngayon ay mapag-isa na lang. Para sa kanila, siya ay perpekto para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya naman, lumabas si Johnson at ang kanyang mga tauhan para salubungin siya. Pagkaraan ng ilang oras ay naalerto si Swagger ng kanyang tumatahol na aso habang lumalapit ang mga lalaki sa kanyang cabin. Ipinakilala ni Johnson ang kanyang sarili at ipinakita ang kanyang Medal of Honor, ngunit hindi interesado si Swagger at hiniling silang umalis. Lumakas ang tensyon nang dahang-dahang inabot ng isa sa mga kasama ni Johnson
Johnson na si Payne ang kanyang baril. Nakaramdam ng panganib ay naghanda si Swagger ng isang nakatagong talim. Gayunpaman, mabilis na pinakalma ni Johnson ang sitwasyon na nakumbinsi si Swagger na bigyan siya ng 5 minuto lamang. Si Payne at ang isang bodyguard na si Dobler ay naghihintay sa labas habang ipinapaliwanag ni Johnson ang kanilang presensya. Sinabi niya kay Swagger na mayroon silang intel tungkol sa isang planong pagtatangkang pagpatay sa Pangulo. Gayunpaman, dahil may nunal sa loob sa isa sa kanilang mga ahensya, ay hindi sila maaaring dumaan sa mga opisyal na channel. Kaya naman, bumaling sila kay Swagger. Sabi ng kanilang source ay mayroong isang magaling na assassin na bumabaril ng sniper sa layo na 1 milya at iilan lang sa mundo ang may kakayahang ganon. Sa kabila nito ka-recap ay walang interes si Swagger sa plano. Ngunit, nagpatuloy si Johnson at ipiniliwanag niya na malapit nang maglakbay ang Pangulo sa 3 magkakaibang lungsod at gusto niyang bisitahin ni Swagger ang bawat lokasyon upang matukoy ang mga potensyal na posisyon ng sniper. Sa kalaunan, ang isang pakiramdam ng pagiging makabayan ay nagsimulang umindayog sa desisyon ni Swagger. Habang naghahanda si Johnson na umalis, ay maingat na kinuna ng picture ni Swagger ang plaka ng kanilang truck. Sumang-ayon si Swagger sa kanilang plano at umalis na Johnson. Kinabukasan ay nag-set up si Swagger ng isang lata at nagsasanay ng isang shot na lampas sa 1 milya. Bumaril siya na may kumpletong katumpakan na nagpapatunay na ang Pangulo ay tunay na nasa panganib at maaaring mapatay. Kinalaunan sa araw na iyon ay ginumpitan ni Swagger ka-recap ang kanyang buhok, pinutol ang kanyang balbas at nililinis ang kanyang mga baril. Sinabi niya sa kanyang aso na mawawala siya ng ilang araw. Tapat sa kanyang salita ay sinusuri niya ang bawat lokasyon at sinisiyasat ang paligid. Pagkatapos ng kanyang pagtatasa ay nagulat siya pabalik kay Johnson na nagsasabi na ang pinakamalamang na lokasyon para sa pagbaril ng assassin ay ang Philadelphia. Gusto ni Johnson si Swagger na tulungang mahuli ang assassin. Sa araw ng talumpati sa Philadelphia, ang mga sniper ay nakatalaga sa lahat ng dako para sa seguridad ng Pangulo, kasama ang mga federal agents. Kabilang sa mga ito ay ang isang baguhang FBI special agent na si Nick Memphis na tumitingin sa paligid na tila nakatalaga sa hindi mahalagang post. Samantala, nakatayo si Swagger sa malapit na opisina kasama sina Johnson, Payne at Dobler. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang mataas na opisyal ng Departamento ng Pulisya ng Philadelphia na si Stanley Timmons. Ipinakilala ni Johnson si Timmons kay Swagger na nagsasabing tutulungan niya ang koponan sa ngalan ng Departamento ng Pulisya. Si Timmons ay nagpapanggap na isang diehard fan ni Swagger na masigasig na nagpapahayag kung gaano siya kasaya na makilala siya sa personal. Sinabi ni Johnson na ang sniper ay nasa isang kalapit na tore ng simbahan at sinabing patumbahin nila siya pagkatapos na simula ng Pangulo ang kanyang talumpati. Gayunpaman, ang matalas na mata ni Swagger ay nakakuha ng isang hindi pangkaraniwang detalye dahil ang baril ni Timmons ay hindi nakaboto ng tama. Hindi nagtagal, ang Pangulo ay nakatakdang magsalita pagkatapos ng Arsobispo ng Ethiopia na tumatanggap ng parangal. Habang papalapit ang Pangulo sa kinatatayuan, ay hinikayat ni Swagger si Johnson na ipabagsak kaagad ng kanyang mga tauhan ang sniper ng kalaban. Ngunit sa sandaling iyon ay nagbago ang lahat. Biglang binaril sa ulo ang Arsobispo at bago makapag-react si Swagger ay lumingon si Timmons at binaril siya sa balikat. Napaatras si Swagger at bumagsak mula sa bintana na matigas na bumagsak sa salamin na kisame sa ibaba. Sa sandaling iyon, si Timmons ay yumuko at nagpaputok ng isa pang putok na tinamaan si Swagger sa tiyan na nagpabagsak sa kanya sa salamin. Send in the ERTT. Take out the stick. Samantala, ang koponan ni Payne ay mabilis na nag-impake ng kanilang mga kagamitan at ginawa ang kanilang pagtakas. Sinaway ni Payne si Timmons sa hindi pagtapos kay Swagger at para i-frame up siya, ay iniwan nila ang sniper rifle ni Swagger at isang bala sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos, ay inutusan ni Payne si Timmons na tapusin ang trabaho. Habang tumatakas si Swagger, ay nakapunta siya sa Memphis at desperadong humingi ng tulong. Si Memphis, na hindi sigurado sa sitwasyon, ay bumunot ng kanyang baril. Ngunit bago pa siya makapag-react, ay binalibag siya ni Swagger sa lupa. Ngunit, bago makaalis si Swagger, ay sinabihan niya si Memphis na na-frame up siya. Pagkatapos, ay hinablot niya ang baril ni Memphis, sumakay siya sa isang kotse at mabilis na umalis. Naabutan ni Timmons si Memphis at inalerto ang mga pulis na sinasabing nagnakaw si Swagger ng sasakyan ng FBI. Ngayon, ay nagsimula na ang paghahanap sa buong lungsod. Habang umiikot ang mga helicopter sa itaas, ay nagmaneho si Swagger sa isang car wash para magtago. Habang nililinis ang kanyang sasakyan, ay sumakay
siya sa likurang upuan, naghiwa ng butas sa trunk at kumuha ng medical kit para gamutin ang kanyang mga sugat. Sa sandaling siya ay mabilis na lumabas sa car wash, ay muli siyang nakita ng mga pulis na nag-trigger ng isang mabilis na habulan. Condor 2 en route to suspect location. Sa isang intersection, karekap, ang likurang bahagi ng kotse ni Swagger ay nabasag ng isang pickup truck na naging dahilan upang siya ay umikot nang wala sa kontrol. Makalipas ang ilang sandali, ay nakita niya ang kanyang sarili na nakaharap sa isang linya ng mga pulis na humaharang sa kalsada. Sa mabilis na pag-iisip, ay pina-reverse niya ang takbo ng kanyang sasakyan nang magpaputok ang mga pulisya. Pinaharurot ni Swagger ang kanyang sasakyan sa isang construction site at bumagsak ng direkta sa ilog. Hindi nagtagal, ay hinanap ng mga pulis si Swagger sa tubig at kalaunan ay nabawi ang sasakyan. Ngunit walang bakas ni Swagger. Lingid sa kanilang kaalaman, ay nakasakay pala siya sakay ng isang dumadaang bangka at naabutan niya ang isang tulay. Mula doon, ay nag-hotwire siya ng isang truck at nawala muli. Sa ibang eksena, karekap, ang mga agent ng FBI ay nanonood sa isang ulat ng balita tungkol sa pagtatangkang pagpatay at pagtakas ni Swagger. Si Memphis naman ay nabigo dahil natalo siya ni Swagger nang napakadali kahit na siya ay lubos na sinanay. Sa isang pulong kasama ang kanyang superior na opisyal at iba pang mga agent ay kinuwento ni Memphis ang sinabi sa kanya ni Swagger tungkol kay Timmons. Gayunpaman, ibinasura nila ang kanyang mga sinabi at iginiit na wala siyang narinig na anuman at iyon ay kanyang imahinasyon lamang. Gayunpaman, ipinaalam ni Memphis na siya ay ilalagay para sa pagsusuri. Pagsapit ng gabi, karekap, ay nagmaneho si Swagger sa isang maliit na tindahan at pinutol ang kuryente para hindi siya makilala ng may-ari. Sa ilalim ng takip ng dilim, ay pumasok siya at bumili ng gamit bago umalis. Pagkatapos, ay nagmaneho siya sa isang walang laman na auto repair shop kung saan nag-set up siya ng isang improvised IV gamit ang mga supply dahil nawalan siya ng maraming dugo. Pagkatapos gamutin ang kanyang sarili, ay buong gabing nagmaneho si Swagger patungong Kentucky. Papunta siya sa tahanan ni Sarah, ang kasintahan ng kanyang yumaong kaibigan na si Donnie na pinatay sa huling misyon ni Swagger. Nagulat si Sarah nang makita siya dahil nakita niya ang balita tungkol sa pagtatangkang pagpatay. Gayunpaman, pinapasok pa rin niya si Swagger. Humihingi ng paumanhin si Swagger sa hindi pagbisita sa kanya pagkatapos mamatay si Donnie kahit na nalaman niya na natanggap niya ang kanyang sulat at ang mga bulaklak na ipinapadala niya bawat taon sa anibersaryo ng pagpanaw ni Donnie. Nangangailangan ng tulong medikal ay binibigyan ni Swagger si Sarah ng listahan ng mga medical supply at pinalakad siya upang bilhin ang mga ito. Pagbalik niya ay agad niya itong tinuruan kung paano gamutin ang kanyang mga tama bago huminga at nahimatay. Bagamat hindi nurse si Sarah ay nagawa niyang linisin siya ng maayos. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Memphis ang pagtatangkang pagpatay. Tinalakay niya ang kanyang mga natuklasan sa isang kapwa agent na nagbabala sa kanya na huminto sa paghuhukay ng mas malalim dahil maaari itong maglagay sa kanya sa panganib. Ngunit, ang report ay hindi pinaniniwalaan ni Memphis. Para sa kanya, si Swagger ay isang world-class na sniper na may kakayahan sa halos imposibleng mga shot. Kung siya ang tunay na bumaril, ay malamang patay na ang Pangulo sa ngayon dahil sa distansya at oras ng mga kaganapan. Bukod pa rito, ay lubos na naghinala sa Memphis dahil ang ballistic report ay nakompleto at naihatid lamang 10 minuto pagkatapos ng pagbaril, habang ang eksena ay nakalak pa rin at bago pa man magsimula ang pagtugis kay Swagger. Higit pa rito, ang bersyon ng mga kaganapan ni Officer Timmons ay hindi angkop na ginagawang mas kahinahinala para kay Memphis. Ipinagpatuloy ni Memphis ang kanyang pagsisiyasat na naging mas kahinahinala. Sinabi ni Timmons na nakakita siya ng barilis ng baril na lumalabas sa bintana, ngunit alam ni Memphis na walang sinanay na sniper ang gagawa ng ganoon. Ang isang bihasang marksman ay uupo sa likod ng silid na binabawasan ang panganib na makita o tamaan ng ganitong putok. Para bang hindi iyon sapat at sa lalong madaling panahon ay ipinaalam kay Memphis na si Officer Timmons ay binaril at napatay ng isang magnanakaw ilang oras lamang matapos ang pagtatangkang pagpatay. Lalo lamang nitong pinalakas ang kanyang hinala na si Timmons ay sangkot sa pag-frame up at pinatay upang hindi malabas ang katotohanan. Determinado na mahanap ang katotohanan ay binabaybayan ni Memphis ang mga hakbang ni Swagger
at binisita ang lahat ng lokasyon ng pag-scout ng sniper, kabilang ang tore ng simbahan. Doon ay napansin niya ang mga tiyak na marka sa alikabok na higit na nakakumbinsi sa kanya na si Swagger ay hindi ang taong dapat nilang sundan, lalo na dahil hindi kailanman napalampas ni Swagger ang Pangulo at aksidenteng natamaan ang Ethiopian Archbishop. Si Memphis ay naghahanap din ng mga online na forum ng baril at sa kalaunan ay natukoy ang eksaktong uri ng armas na ginamit sa pagtatangkang pagpatay. Gayunpaman, habang naguhukay siya ng mas malalim, ay nagsimula siyang mapansin na pinapanood siya ng mga tao. Sa ibang eksena ka-recap ay bumuti na ang pakiramdam ni Swagger at sinabi niya kay Sarah na hinahabol niya ang mga taong nag-set up sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Sarah na ang mga ulat ng balita ay nagsasabing pinatay ni Swagger ang kanyang sariling aso at tinangka na patayin ang Pangulo. Ipinipinta siya ng media bilang isang walang awa na mamamatay tao gamit ang mga larawan niya na nagmamanman ng mga lokasyon na parang pinaplano niya ang pag-atake. Nang marinig ito, ay galit na galit si Swagger dahil hindi lamang siya na frame up kundi pinatay nila ang kanyang aso at sinisi siya para dito. Makalipas ang ilang sandali ka-recap, sa isang pambihirang sandali ng kahinaan, ay sinabi niya kay Sarah na sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Donnie. Kasama sila noon sa Ethiopia, ngunit hindi niya ito nailigtas. Si Sarah, na tinatanggihan na malunod siya sa pagkakasala, ay sinampal siya sa mukha at mariing ipinaalala sa kanya na alam ni Donnie ang kanyang pinasok. Tumanggi siyang hayaan si Swagger na managot sa isang bagay na hindi niya kasalanan. Pagkatapos nito ay ibinigay ni Sarah ang unang sniper na baril ni Donnie at nagboluntaryong tulungan siya sa kanyang misyon. Ang kanilang unang hakbang ay ang hanapin si Memphis. Nagsuot ng disguise si Sarah at nakilala si Memphis sa isang pampublikong lugar at lihim na iniabot sa kanya ang mga larawan ng plaka ng lisensya ni Johnson. Patunay na nilapitan ni Johnson si Swagger bago ang pagtatangkang pagpatay. Sa kabilang kalye ka-recap ay pinagmamasdan ni Swagger ang palitan mula sa malayo. Gayunpaman, napansin siya ng mga pulis na nakitang kahina-hinala ang kanyang presensya. Kaya, dalawang pulis ang lumapit kay Swagger at ang isa sa kanila ay umahawak ng isang attack dog. Pagkaalis ni Sarah at Memphis ay mabilis na inihagis ni Swagger ang mainit na kape sa mukha ng isang pulis, dahilan para matisod siya. Pagkatapos ay inikayat niya ang aso na salakayin ang handler nito bago ihagis ang opisyal at ang aso sa malapit na bintana. Nadaig niya ang dalawang pulis at itinapon ang kanyang jacket sa kalapit na bin para hindi makilala at mahinahong lumayo. Hindi nagtagal ay pumasok si Memphis sa isang pinaghihigpitang lugar ng opisina ng FBI at sinusubukang kunin ang impormasyon tungkol sa numero ng plaka at ang lisensya nito. Gayunpaman, agad siyang hinarangan ng security system na nangangailangan ng superior level na clearance. Binalaan siya ng kanyang kapwa agent na kung patuloy siyang maghuhukay, siya ay tatanggalin sa trabaho, ngunit inamin din niya na siya rin ay nagsimulang makapansin ng mga hindi pagkakapare-pareho sa mga isinumiting reports. Dahil sa panganib ay nag-aalinlangan siya bago tuluyang sabihin kay Memphis kung paano i-bypass ang security clearance. Kasabay nito ay ipinaalam ni Dobler kay Johnson ang tungkol sa kahina-hinalang aktibidad sa isang online gun chat room. Iniulat din niya na may isang tao ang nagtatangkang mag-access ng mga classified security file. Napagtanto na masyadong malapit nang malaman ni Memphis ang katotohanan ay nagpasya si Johnson na alisin siya. Kalaunan ng gabing iyon, habang naglalakad si Memphis sa isang tulay, ay bigla siyang dinukot ng mga lalaking nakamaskara at inilagay sa isang van. Sa loob ay binugbog nila siya ng husto bago itinali sa isang rig at idinisenyo upang magbukhang binaril niya ang kanyang sarili. What you're struggling? Gayunpaman, bago nila maisakatuparan ang kanilang plano, si Swagger na nakaposisyon sa isang bangka ay gumamit ng sniper upang isa-isang patumbahin ang mga kalaban na may mga tumpak na pagbaril. Don't kill me, please, don't kill me! Pagkatapos ay pinalaya niya si Memphis na ngayon ay kumbinsido na sa kawalang kasalanan ni Swagger. Nanumpa siya na tulungan si Swagger na managot ang mga taong nag-frame up sa kanya. Nang narinig na nakaligtas si Memphis ay agad na napagtanto ni Johnson na kasama na siya ngayon ni Swagger. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alamin ang nakaraan ni Swagger na naghahanap ng anumang mga kahinaan na maaari nilang pagsamantalahan. Sa ibang lugar ka-recap ay nakipagkita si Swagger sa isang eksperto ng armas at tinanong niya ito kung sino pa bukod sa kanyang sarili
pinili ang makagawa ng isang shot mula sa lampas 1 milya. Naalala ng eksperto ang isang partikular na sniper, isang malupit sadistikong mamamatay tao na hindi lang nag-aalis ng mga target kundi sinasadyang sugatan ang mga tao pagkatapos ay pinapatay ang sinumang sumubok na tumulong sa kanila. Ito ay pinaniniwalaan na ang sniper ay pumatay ng daan-daan at ang eksperto ay nagpatuloy na nagpaliwanag na ang sniper ay nasa loob ng isang nawasak na gusali at karamihan na ipinapalagay na siya ay namatay na. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Swagger ang katotohanan na buhay pa rin ang sniper at hindi lamang buhay kundi direktang nagtatrabaho kasama si Johnson. Ang sniper ay walang iba kundi si Michael Sandor, ang di umano'y may kapansanang Russian na sangkot sa operasyon ni Johnson. Sa kabilang panig, si Johnson na inaasahan ang susunod na hakbang ni Swagger ay nagpapahintulot kay Sandor na kumilos bilang pain at umaasa na maakit si Swagger sa isang bitag. Samantala, natuklasan ni Dobler na si Swagger ay nagpapadala ng mga bulaklak kay Sarah taon-taon. Napagpasyahan niya na tiyak na tinutulungan siya nito na makatakas pagkatapos ng pagtangkang pagpatay. Si Johnson na napagtanto na maaari siyang malagay sa alanganin ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na kidnapin ang babae. Nang sumunod na araw karekap ay bumisita si Swagger at Memphis sa isang malaking tindahan ng hardware at bumili ng iba't ibang mga supply. Pagkatapos ay tumungo sila sa kakahuyan kung saan nagsimula silang gumawa ni Swagger ng mga improvised na armas, pipe bomb at gas bomb. Habang naghahanda sila, ay tinuturuan ni Swagger si Memphis kung paano gumamit ng sniper rifle at sinanay siya sa mga long range shot habang siya ay nagtatakda ng maliit na pagsabog sa malapit upang gayahin ang mga kondisyon sa larangan ng digmaan. Sa bahay ni Sarah Karekap ay naramdaman niyang may nagkukubli sa malapit. Hawak ang isang shotgun ay maingat siyang gumalaw sa kanyang tahanan. Biglang lumitaw ang isang lalaking armado ng isang tahimik na pistola at bago niya mahawakan ang gatilyo ay pinaputokan siya ni Sarah. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react ay sumilip si Payne sa kanyang likuran at pinilit na ihulog ang shotgun. Hinihiling niyang malaman kung nasaan si Swagger at marahas siyang binugbog nang ayaw nitong magsalita. Sa ibang lugar karekap ay nakipagkita si Johnson sa tiwaling senador na si Charles, ang tunay na may utak sa likod ng pagsasabuatan. Pinahihintulutan ni Charles si Johnson na magtalaga ng higit sa 20 sundalo upang patayin si Swagger. Samantala, sinusubaybayan ni Swagger at Memphis ang lokasyon ni Michael Sandor at sinimulan ang pagplano ng kanilang pag-atake. Pumwesto si Memphis sa kakahuyan bilang backup habang si Swagger ay gumagalaw papalapit sa cabin. Tahimik siyang lumapit sa isang gwardiya at sinaksak siya sa likod bago magtanim ng mga pampasabog sa paligid. Pagpasok pa sa loob ay pinatumban niya ang isa pang bantay na may kutsilyo sa baba at naglagay ng higit pang mga bomba. Ngayon, si Sandor na lang ang natitira. Alam na wala na siyang ligtas, ay inihayag ni Sandor ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa pagtatangkang pagpatay. Ang Pangulo pala Karekap ay hindi talaga ang nasa panganib. Ang tunay na target ay ang Ethiopian Archbishop kasi ang arsobispo ay nagplano na ilantad ang pagkakasangkot ng Amerika sa genocide sa Africa, kung saan ang mga nayon ay minasaker upang linisin ang lupa para sa pipeline ng langis. Ang pinakamahusay na paraan upang patahimikin siya nang hindi nakakakuha ng pansin ay ang isagawa ang pagpatay bilang isang nabigong pagtatangka sa buhay ng Pangulo. Ang masakla pa ay sinabi ni Sandor kay Swagger na hindi niya sinasadyang may papel sa genocide na ito. Ito ay dahil ang mga sundalong kanilang pinoprotektahan ni Donnie sa Ethiopia ay ang mga sundalong nagmasaker sa mga taga-nayon. Nagulat si Swagger sa kanyang narinig at hinihiling na malaman pa ang tungkol kay Johnson. Gayunpaman, hindi alam ni Sandor ang tunay na pangalan ni Johnson at sinabi na nagtatrabaho siya kay Senator Charles. Di nagtagal Karekap ay mas maraming sundalo ang nagsimulang pumalibot sa cabin. Nakita sila ni Memphis at binalaan si Swagger. Dahil alam nilang mas marami sila, ay bumunot si Sandor ng isang baril at binaril ang sarili sa ulo dahil ayaw niyang mahuli. Agad na inutusan ni Swagger si Memphis na i-set off ang mga pipe bomb na sinunda ng mga gas bomb. Sa pagpasok ng dalawang sundalo sa bahay, ay pinabagsak silang dalawa ni Swagger. Pagkatapos, ay pinindot ni Swagger ang detonator at nagkaroon ng pagsabog. Si Swagger ay patuloy na nagpaputok mula sa loob ng cabin habang si Memphis ay nagbibigay ng cover fire. Isang napakalaking shootout ang naganap at sa sandaling iyon ay dumating ang isang helicopter at naghahanda na patumbahin silang lahat.
Sa mabilis na pag-iisip, si Swagger at Memphis ay tumakbo sa isang ligtas na distansya at pinasabog ang bomba na nilamon ang mga natitirang sundalo sa apoy at sinira ang helicopter. Maglaon ay nakipag-ugnayan si Memphis sa field office ng FBI at ipinaalam sa kanyang superior na opisyal na nasa kustodiyan niya si Swagger. Sinadya niyang patagalin ang usapan para matrace nila ang tawag. Tinawag ni Swagger si Johnson at si Johnson naman karekap ay nagpakita na nadakip niya si Sarah. Bilang tugon ay ipinahayag ni Swagger na naitala niya ang pag-amin ni Sandor na inilantad ang lahat tungkol sa mga operasyon ng senador at ni Johnson sa Afrika. Napagtanto ang panganib ng ebidensyang ito ay sumang-ayon si Johnson sa isang pulong ngunit iginiit na makita ang paglapit ni Swagger mula sa malayo. Hinihiling naman ni Swagger na dumalo sina Senator Charles sa pulong. Magaganap ang pagpupulong sa bundok na nalalatagan ng mga nyebe. Hindi nagtagal ay dumating sina Johnson, Charles, Pine at Sarah sakay ng helicopter habang hawak-hawak ni Pine si Sarah at tinutukan ng baril. Matapos ang maigting na paghihintay, sa wakas ay may nakita silang papalapit sa malayo. Sa sandaling makita nila si Swagger ay isang nakatagong sniper ang agad na bumaril sa kanyang dibdib. Natutuwa sina Johnson at Charles hanggang isa-isa ang kanilang mga sniper ay biglang pinatumba ng may tiyak na katumpakan. Huli na nilang napagtanto na niloko sila ni Swagger at ang tunay na Swagger ay nakatago sa posisyong sniper sa buong panahon habang si Memphis ang lumalakad patungo sa kanila na nakasuot ng vest upang makaligtas sa unang pag-atake. Hinubad ni Memphis ang kanyang balote at patuloy na umabante. Samantala, si Swagger ay nagpunteriya at nagpaputok na sinira ang shotgun ni Payne at hinipan ang kanyang hinlalaki sa proseso. Nabigla si Pine bago pa bumaril muli si Swagger at sa pagkakataong ito ay hinipan na naman ang kanyang buong braso. Mabilis na dinisarmahan ni Memphis sina Johnson at Charles at sa wakas ay humakbang pasulong si Swagger. Sa sandaling iyon ay sinamantalan ni Sarah ang pagkakataong ito, kumuha ng baril at pinatay si Payne. Sa wakas ay nakaganti siya sa lalaking nagpapahirap sa kanya. Dahil sa nangyari karekap, si Charles ay desperado na ngayon at nag-alok ng trabaho kay Swagger, umaasang makakawala siya sa gulo. Ngunit tumanggi si Swagger. Tumawag si Memphis sa FBI upang pumunta sa kanilang lokasyon. Nakapagtataka, kinuha ni Swagger ang recording ni Sandor at sinunog ito sa harap nila. Sinusubukang pigilan siya ni Memphis na pinagtatalunan na ang pag-record ay patunay ng kanyang kawalang kasalanan. Ngunit mas nakakaalam si Swagger kung sino man ang mag-abot ng recording ay parang patay na. Walang sino man dito ang inosente, ito ang sabi niya. Nang walang ibang pagpipilian, ay inihintay nila ang pagdating ng FBI. Makalipas ang ilang oras, ay dinala si Swagger sa isang pulong ng Department of Justice. Naroon sa silid ang Attorney General, Johnson, Memphis at si Sarah. Tinamayan ni Memphis si Swagger at dinala siya sa silid, kung saan nakita ni Swagger ang kanyang sniper rifle na inilagay sa kanyang harapan. Nakalaya na ang kanyang mga kamay at kalmadong itinatanong ni Swagger kung ang baril niya ay pinakialaman ba ng FBI o ng anumang iba pang otoridad. Tinitiyak sa kanya ng mga opisyal na hindi pa. Maya-maya karekap ay bumaling si Memphis at nagtanong si Swagger kung naniniwala ba si Memphis na inosente siya. Sinabi ni Memphis na oo at walang pag-aalinlangan ay nagkarga ng bala si Swagger sa kanyang baril, tinutukan si Memphis at hinila ang gatilyo. What the hell are you doing? Put that weapon down. Ngunit walang nangyari karekap. Ang baril ay hindi pumutok at ang katotohanan pala ay hindi maikakaila. Bago umalis upang mag-scout ng mga lokasyon, ay inalis ni Swagger ang mga firing pin sa lahat ng kanyang mga sandata.
Kasama na ang mismong sniper na baril na nasa harap niya ngayon. Kaya, imposible na siya ang gumawa ng pagpatay. Si Swagger ay malinaw na inosente at sinabi ni Swagger at Memphis na ang tunay na nagkasala sa partido sa silid ay si Johnson na ibinulgar ang malawakang genocide sa Ethiopia. Gayunpaman, sinabi ng Attorney General na wala siyang jurisdiction sa mga krimen na maaring ginawa ni Johnson sa ibang bansa. Dahil dito ay pinahihintulutan si Johnson na umalis nang walang anumang hatol. Bago lumabas, ay masiglang sinabi ni Johnson kay Swagger na nanalo na naman siya. Ang Attorney General na kumbinsido sa pagiging inosente ni Swagger ay formal na pinalaya siya. Gayunpaman, bago siya bitawan, ay sinabi niyang minsan ang hustisya ay hindi patas. Makalipas ang ilang oras karekap, ay pinagdiriwang ni Johnson ang kanyang tagumpay sa isang malayong cabin kasama sina Senator Charles at Dobler. Nagtawanan sina Charles at Johnson tungkol sa muling pagkapanalo at tinalakay ni Charles ang mga planong ipadala si Johnson palabas ng bansa upang asikasuhin ang isa pang problema. Habang nagsisimulang ipaliwanag ni Dobler ang susunod na misyon ni Johnson, ay biglang tumalsik ang dugo sa kanyang mukha. Isang patay na gwardiya ang bumagsak sa sahig sa harap nila at agad na napagtanto ni Johnson kung ano ang nangyayari. Sisingilin na sila ni Swagger. Ngunit bago pa siya makapag-react, ay binaril siya sa dibdib at namatay siya karekap sa matinding sakit. They requested you. Swagger. Turn off the lights. Nataranta si Dobler at pinatay ang mga ilaw. Inutusan siya ni Charles na kunin ang kotse, ngunit sa sandaling iyon ay sumabog ang SUV ni Charles na nagdulot ng gulo sa dalawang lalaki. Gumagalaw si Swagger sa ilalim ng cabin at nalaman ito ni Dobler kaya binalaan niya ang natitirang bodyguard na nasa ilalim sa sahig si Swagger. Makalipas ang ilang segundo ay isang putok ng baril ang pumutok sa sahig na gawa sa kahoy na tumama sa tuhod ni Dobler. Isa pang putok ang tumama sa bodyguard at pagkatapos si Swagger ay pumasok sa cabin at binaril siya sa kamay. He's under the floor. Si Dobler karekap na duguan at takot na takot ay nakiusap para sa kanyang buhay. Ngunit si Swagger ay hindi nag-atubili at binaril niya si Dobler sa dibdib. It was them. Si Charles na nakakita sa nangyari ay nagsimulang magpanik. Ginamit niya ang pagiging senador upang hindi siya atakihin ni Swagger, ngunit nang walang pagdadalawang isip ay tinaas ni Swagger ang kanyang baril at pinasabog ang utak ni Charles. I am a United States Senator. Exactly. Pagkatapos karekap, ay inilagay niya ang baril sa walang buhay na kamay ni Johnson bago lumayo. Ilang sandali pa, ang buong cabin ay nagliyab at sumabog sa gabing iyon. Pagkatapos, ay umalis sila sa lugar karekap patungo sa isang hindi alam ngunit mapayapang destinasyon. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!